No? Ilocano song. Yung awit natin, no? Praise God. At purihin natin ang ating pong Panginoon. So, ngayon po ay clear naman po ang aking audio. At nakita niyo po ang screen. Okay po ba, mga kapatid? Naririnig niyo po ba, mga kapatid? Amen po, So, Pastor. may screen na po tayo. Okay. Opo. So, praise God. Let's pray. At pasalamatan po natin ang Panginoon ngayong gabi. Langit po tayo, aming dakilang Diyos. Kami po ay minsan pa nagpapasalamat na kami ay may pagkakataong muli na lumago sa katotohanan ng iyong salita. At ang dalangin po namin, Panginoon, lagi kami maging narin yung pagnanais, maging bukas. May mga bagay kami kailangan i-unlearn para mas lalo kami matuto, Panginoon. Kung may mga kaisipan kami na hindi nakaayon sa katotohanan sa inyo, o Diyos, tulungan niyo kami na ito ay cast down, Lord God. Tanggalin namin, Panginoon, at ang ipalit namin ang katotohanan kay Kristo lamang. Salamat po, O Diyos, sa iyo po ang kapurihan at ang kadakilaan sa amin pong pag-aaral ngayon pong gabi. At kayo po ang siyang ma-magnify, kayo po ang siyang may tataas, kayo ang siyang makikilala namin, Panginoon, sa oras pong ito, sa buhay po ng sa pag-aaral namin at kasama ng buhay ng mga bawat isa narito. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So, purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. At tayo po ay patuloy, of course, sa ating pong pag-aaral, no? Spiritual maturity. So, una po tinalakay natin is about natural man. Again, no? Pagka sinabing likas na tao o yung natural man, tayo po ay hindi na bahagi po ng natural man. No, ulitin natin, pagka sinabi po sa Biblia na about natural man, ito po ay pumapatungkol sa mga taong disconnected doon sa source, ng divine source. So ibig sabihin, ito yung mga taong wala pong relasyon sa Diyos. So that's why they cannot receive the things of God. Hindi nila ito maintindihan. So the only thing na meron pong power to salvation is the gospel. Kaya kapag na-i-share po ang gospel doon sa natural man at nag-response po siya doon sa gospel, doon naman po pumapasok yung naging sanggol kay Kristo, that naging babes in Christ. At ang pagiging sanggol kay Kristo, no, sila ay saved na, but yet they are unskilled dahil mga bago nga eh. No, hindi pa sila mga gatas pa lang ang kanilang nauunawaan. So, ayun po yung mga sanggol, no? Dumating po tayo sa kapanahunan na naging sanggol tayo kay Kristo. At yun yung topic natin nung nakaraang Thursday. And now, no, pag-uusapan po natin is the carnal man. Still, they are saved, but ito po yung mga flesh-led. No? Maintindihan natin ito ng lubos, no? Ngayong gabi pong ito. So samahan niyo po na ako basahin ang aklat po, no, diyan sa inyo. Unang Korinto o 1 Corinthians chapter 3 verse 1 and 1 to 3. Ang sabi pong ganoon, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as an carnal. So even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat. For hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. Verse 3, for ye are yet carnal, for whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? So sa Tagalog, mga kapatid, hindi ako nakapagsalita sa inyo na tulad ng mga taong spiritual, no? Yung spiritual pong tinutukoy diyan, yung isang phase, no, yung spiritual man. Sabi ni Paul, hindi ako nakakapagsalita sa inyo ng tulad ng mga spiritual. Subalit tulad sa mga taong namumuhay ayon sa laman, no, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Pinainom kayo ng gatas
sa halip na matigas na pagkain sapagkat hindi pa ninyo kaya ang matigas na pagkain. At maging sa ngayon nga ay hindi pa ninyo kaya. And verse 3, ito ay sapagkat kayo ay nasa laman pa rin. Dahil mayroon pa rin kayong mga inggitan, paglalaban-laban at pagkabahabahagi. Hindi ba kayo ay namumuhay pa sa laman at namumuhay bilang mga tao? So ito po yung mga talata na isang address ni Paul, letter ni Paul doon sa Corinthians na mga mananampalataya na po, no? At sila po ay still hindi makausap ni Paul doon sa paraan ng spiritual. Kasi hindi pa rin nila maunawaan. No? Hindi dumaan po sila sa pagiging sanggol, sabing gano'n sa talata sa verse kanina, ayan, no? Pinainom ko kayo ng gatas sa halip na matigas na pagkain sapagkat hindi pa ninyo kaya ang matigas na pagkain. At maging ngayon nga ay hindi pa ninyo kaya. So sabing gano'n ni Paul, no, dumaan kayo sa pagiging sanggol kasi hindi nyo pa kaya ang matigas na pagkain. Pero hanggang ngayon, hindi nyo pa rin kaya ang matitigas na pagkain. So kaya pag-usapan po natin is the carnal man. Ang carnal man po ay unstable ang kanila pong understanding. That's the carnal man. Sila po ay unstable ang kanila pong pagkaunawa. Hindi na po itong mga sanggol, no, matatagal na po itong mga mananampalataya, but still, they are in the position na hindi pa rin si Kristo ang naunawaan po nila. No? Sila po ay driven po ng flesh. At kapag sinabi pong driven po ng flesh, meron pong reason kung bakit. Yung kanila pong mga isip ay still ay hindi pa rin maarok, no, yung mga spiritual na katotohanan. Yung mga patungkol kay Kristo. Kaya sabi ni Paul, hindi ko kayo makausap bilang spiritual. Kayo ay mga sanggol at pinainom ng gatas, hindi pinakain ng matitigas na pagkain, pero hanggang ngayon ay hindi nyo pa rin kayang ngayon. So sa New Covenant, no, isang madalas na hindi maunawaan ang ng tama ay yung salitang carnal. Kadalasan iniisip agad pag sinabi pong carnal, ito ay tungkol sa kasalanan o parang kawalan ng kaligtasan. Parang may label na pagka carnal man hindi na siya ligtas kasi nasa laman siya. Pero yung binasa po natin na 1 Corinthians chapter 3 verse 1, iba po ang pinakikita ni Paul. Po. Hindi niya kinakausap ang unbelievers. Ang kinakausap niya po ay mga believers. Meaning itong mga tao pong ito ay na kay Kristo. Pero yung kanila pong identity ay hindi po nila maintindihan. Hindi pa ho ganap ang kanilang isip mula sa katotohanan kay Kristo. Kaya until now, sila po ay gumagawa by effort or flesh. Driven sila ng flesh. Ito po yung mga mananampalataya na matagal na pong mananampalataya na mukhang mga matured outside. But sa kanila pong understanding, ito yung mga taong hindi sila driven ng hindi driven sila ng flesh at hindi ng spirit. So ibig sabihin, hindi nila alam yung kanilang position kay Christ. No, kaya ang kanilang buhay bilang mga mananampalataya ay by flesh, no, self-effort. Gagawa ako para gumawa ang God sa akin. Ginagawang transactional ang God. No, magiging mabuti para maging mabuti ang God. So by a self-effort. Kaya kapag yun yung sinasabi natin, kapag hindi mo na unawaan si Kristo, wala ka doon sa position na yung pagkaunawa sa knowledge of Christ, kahit napilit mong baguhin yung ugali mo, ay mananatili ka doon sa mga maling pag-uugali. Kasi nga, una mong inaayos ay yung iyong labas. No, yun po yung carnal man. Kaya kailangan pong maintindihan muna yung bagay na meron tayo kay Kristo.
So ito po yung mga ligtas, no, dito natin makikita na isang mahalagang katotohanan ng spiritual maturity ay hindi ito tungkol sa position, kundi sa perception, pagkaunawa, yung ating understanding, kung paano natin tignan. Marami, maaaring ang isang tao, siya po ay secure, no? Again, ang carnal man, they are secured in Christ. No? Mga ligtas pa rin po sila. Pero hindi lang nila ma-enjoy yung bagay na meron sila kay Kristo kasi nga hindi nila naintindihan. Kaya ang resulta, ano pong sabi doon sa talatang binasa natin, nagkakaroon ng division, may mga pagtalo-talo, kasi nga hindi pa na-renew ang kanilang mind doon sa katotohanan kay Christ. More on religious practices ang meron sila. Kailangan mas magaling ako, yung mga ganyan. Kailangan meron akong patunayan. Kaya kapag ang isang mananampalataya nakita na hindi ginagawa yung ginagawa niya, feeling niya mas magaling na siya. Feeling niya mas mataas na siya. So yun yung sinasabi natin, mukhang matured outside, but in reality, siya po ay carnal man. Unstable ang kanyang understanding. Siya ay secure kay Christ, marahil maraming alam na verses, masipag sa ministry, marami pong mahusay sa pananalangin, at yung mga religious practices ay kaya niyang gawin. Pero hindi niya naiintindihan yung katotohanan na meron siya kay Christ. So marami pong mananampalataya na nasa ganyang category. No, hindi naman po natin sila parang dinidown. Kaya kailangan pong maipahayag sa kanila ang katotohanan kay Kristo. They are all complete ang kanila pong identity kay Christ. No? Yung mga carnal man, kung ano pong meron ng spiritual man, meron po sa carnal man. Kung complete po ang identity ng spiritual man, complete din po ang identity ng carnal man. At the same time, ganun din po sa babes in Christ. So kapag ang isang mananampalataya, ang isang tao nagkaroon ng pananampalataya, yung araw po na yon, kung ano po yung meron doon sa matured Christian, ay same po doon sa bagong mananampalataya. At the same thing, ganun din po, kung ano yung meron sa bagong mananampalataya, nandoon din po sa mga matatagal na mananampalataya, but still, they cannot understand pa yung kanilang mga identity kay Kristo, na ang kaligtasan pa rin sa kanila, kailangan pong patunayan at pagsikapan, na ang pag-ibig ng Panginoon ay kailangan na bigyan mo muna ng dahilan para ibigin ka ng Panginoon. Parang ganun po ang carnal man. So more on activities, more on ito yung mga bagay na parang maganda sa paningin outside. Kaya kapag nagkakaroon po ng mga problema, no, ito po yung mga madadali po silang magkaroon po ng misunderstanding kasi hindi nila alam yung reality nila kay Christ. Hindi nila alam yung Christ na meron sila. Sila po ay fully accepted na rin ng Diyos, pero ang kanilang isip maaari pa rin influence ng flesh at hindi po naka-align sa finished work ni Kristo. So yun po yung tension na tinutukoy po ni Paul, no, sa pamagitan po ng lens, pag sinabing lens sa lente o paningin ni Kristo na isang ng Christ-centered na lens, makikita natin ang carnality, yung pagiging carnal ay hindi unang pinag-uusapan yung behavior po diyan, kundi yung interpretation ng ito po yung kalagayan na kung saan si Kristo ay nasa kanila pero hindi pa siya ang tanging lente ng pag-unawa ng lahat ng bagay. So ibig sabihin, kapag may problema siya, dahil hindi niya kilala yung Kristong meron siya na nasa kanya, magre-response siya doon sa flesh na hindi align doon sa paningin at pananaw ng Panginoong Kristo. Pag nasaktan siya, magre-response siya based doon sa flesh. Kasi hindi niya nga nauunawaan yung Christ na meron siya na nakatahan, na meron po at nananahan po sa kanya. Kaya ang resulta ay mali. Kasi bakit? Mali yung kanyang pagkaunawa kung sino siya bilang isang mananampalataya.
Kaya ang mensaheng ito po ay hindi tayo nagko-condemn, no? Hindi natin sila kino-condemn. Kundi ito po ay invitation sa o paanyaya doon sa mas malinaw, paanyaya sa naka-align at yung kabuuang kapahayagan ng Panginoon. So napaka-importante po, no, ng isang mananampalataya na maunawaan niya ng kabuuan, yung fullness of revelation of Christ. Na tama ang pagkaunawa kay Kristo, tama ang nature ni Kristong alam niya, tama ang karakter ni Kristong alam niya, yung finished work ng Panginoon, doon siya nakarest, hindi sa sarili niya. Yung death, burial, and resurrection ni Christ, nauunawaan niya na ang kaligtasan sa kanya, hindi siya yung nagpapanatili, kundi ito po ay regalo ng Panginoon. And even the forgiveness, yung kapatawaran ng Panginoon, it's a gift. Gift po ito sa mga mananampalataya. Kaya ang isang regalo po na hinihingi ay hindi po ito matatawag na gift. Kaya kapag tayo po pinatawad tayo ng Panginoon, nung tayo po ay sumampalataya, ay nandun ang regalo ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin. So sa mga carnal man, hindi nila maintindihan yan. Hindi nila kayang nguyain yung mga karning pagkain. Okay. Hindi nila, kumbaga para sa kanila ay kung ano pa minsan ang totoo, pakiramdam nila, yun pa ang maling katuruan. Kasi nga, nasanay sila doon sa kanilang kinamulatan, kinasanayan. Kaya kapag dumarating yung katotohanan pa ang minsan nagmumukhang mali. So ganyan po ang carnal man. They are unstable ang kanilang pong understanding. Kaya pagka pinag-usapan po ang finished work ng Panginoon, ay naniniwala sila na mayroon nang ginawa si Kristo sa cross, pero kailangang dagdagan. Kailangang patunayan. So ganun po ang kaisipan ng carnal man. Hindi nila fully mag-grasp yung finished work. Hindi nila maintindihan yung depth, no? Yung bigat ng nangyari after ng cross. Kaya ito po ay invitation, hindi condemnation. At kung nakikita po natin yung sarili natin na nasa ganitong kalagayan, hindi natin kinukondemn, no? Kumbaga, ito po yung panahon na kailangan maawat, no? Maawat na tayo. Ibig sabihin na ang sanggol po ay may panahon na kailangang awatin po siya sa pag-inom ng gatas. No, kung ito po ay 7 taon na, dapat hindi na nagagatas, may pag-awat. At sa pag-awat po, may resistance, di ba? Parang ganon. Medyo hindi kayang matanggap. So ganon din sa buhay po natin, no? Kung tayo po ay nasanay, no, may mga bagay kayong naririnig na ito po ay hindi na bago. Bago lang sa atin kasi ngayon lang po ninyo, ngayon lang na ipapahayag. O baka iba po yung nagiging mensahe, no, doon sa bawat naririnig po natin. So, kaya tayo na po, dahil ang layunin po natin ay hindi lang tayo po ay na kay Kristo, kundi tayo ay mag-isip, makita, at mamuhay mula kay Kristo. Kaya sa punto pong ito, makikita natin ang issue po dito ay hindi kulang si Kristo sa carnal man, kundi hati ang kanilang perception, hati ang kanilang mind. At dito po pumapasok yung una nating pag-uusapan. So ang objectives po natin is first to distinguish yung position natin from perception in the believer's life. Ang layunin natin ay maunawaan po natin ng mga nakikinig ang pagiging karnal ay hindi issue ng kawalan ng kaligtasan. Again, hindi po ibig sabihin na sila ay nasa ganong kalagayan, sila ay hindi naligtas. Kundi misalignment po ito ng pag-iisip. Na kahit na sila ay complete na ang kanilang position kay Christ, ang kanilang perception ay kailangan pong ma-renew. So ito yung tanong natin, mga nakaraan, bakit ang tagal ng Christian ganun pa rin ang ugali? So ang problema po doon hindi yung ugali eh. Ang problema po doon yung kanyang understanding doon sa kanyang position, doon sa kanya pong identity kay Christ. Again, kapag hindi po naunawaan ng mananampalataya kung sino si Kristo
at kung sino siya kay Kristo, yung kanyang identity, yung kanyang reality kay Christ, ang result po niyan is flesh. Dahil ang nagle-led po sa kanya is flesh, laman. Kasi hindi niya naiintindihan yung spirit na meron siya na nasa loob. Pangalawang bagay is to identify the danger of mixed governance in thinking. Ano ito? Ang layunin po nito na makita ng mga nating mga tagapagkinig ngayon na yung envy, yung strife, yung division, bunga po ito ng isang divided o hati interpretive system kung saan sabay na nag-ooperate yung Christ revelation at flesh-based reasoning sa kanilang isip. So ito po yung double-minded mind, no? Na kung saan meron siyang relasyon sa Diyos pero hindi pa clear, hindi pa pure, hindi pa niya naunawaan yung buo yung Kristong meron siya. Kaya meron pa siyang yung flesh-based, yung reasoning sa kanilang isip. So dalawa po yung nag-ooperate sa kanya pong mind. At dahil dalawa yung nag-ooperate sa kanya mind, ito yung nagre-resulta po ng yung inggitan, pagkahiwa-hiwalay, yan yung po yun po yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng ganong outcome. Pangatlong bagay ay to lead believers into full mental alignment with Christ through revelation. Kaya po ang ating pong discipleship, ang layunin nito ay maituro na ang solusyon sa carnality ay hindi behavior modification. No, kahit na sabihin nating magbago ka na, Christian ka na, hindi mo na dapat ginagawa yan, Christian ka na, dapat hindi mo na sinasabi yan, Christian ka na, dapat hindi na nakikita sa yan, kahit na pukpukin po natin yan. Pero kung hindi niya naintindihan yung kanyang revelation of Christ, na yung lalim, upang si Kristo ang maging isang lente sa pag-iisip, sa pagtingin at pag-interpret ng lahat ng bagay, hindi po magbabago. Wala pong transformation. Kasi ang transformation po ay nandun saan? Sa understanding ng knowledge of Christ. Kay Kristo po ang pagkakaroon ng transformation. So hindi ito yung sarili mong sikap na inaalis mo, binabago mo yung sarili mo. Kapag naunawaan po ng isang mananampalataya yung bagay na meron siya kay Kristo, kung sino si Kristo, no, hindi ito yung mga church activities, hindi pa tungkol sa mga performance based, hindi pa tungkol sa dami ng alam ng isang mananampalataya, hindi pa tungkol sa tagal, hindi pa tungkol sa mga resultang meron siya, patungkol po ito sa pagkakaunawa niya kay Kristo. Na kahit na marami siyang magagandang resulta, pero hanggat hindi niya naunawaan yung Kristo na meron po siya, still siya po ay divided. Ang kanya pong ang nagko-control sa kanyang isip. Kaya the first thing na po, ang mga carnal man, they are spirit alive, but still yung kanilang mind ay carnal. No? Sila po ay buhay, ang kanilang mga spirit, pero ang isip po nila ay carnal. 1 Corinthians chapter 3, balikan po natin. Ang sabi ganoon, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. So yun po ang binanggit po doon, no? Brethren, binanggit niya yon. So pinapakita pong siya ay kapatid, na siya po ay kapatid sa Panginoon. So ang mananampalataya, no, a believer whose position is finished in Christ. Ang position niya po ay nandoon sa finish na kay Christ, but yung perception niya is still under formation. Kaya ito po yung mga taong that they are in Christ, but ang kanila pong isip, ang kanilang thinking is not from Christ. Kasi nga, hindi nila kilala yung lubos, yung Christ na meron sila. Kaya ang unang correction po ni Paul ay hindi nakatuon doon sa kaligtasan niya, kundi sa kalagayan ng kanyang pag-iisip, sa kanyang spiritual perception. Kaya nga, binanggit natin kanina, mahalagang pansinin po natin kung paano niya sila tinawag ni Paul. Tinawag niyang brethren, mga kapatid sa pananampalataya. Nangangahulugan na sila po ay mga mananampalataya.
in Christ, mayroon po silang tunay na posisyon at pagiging isa kay Kristo. But, sila po ay carnal. But as unto, hindi ko kayo makausap bilang mga spiritual, but as unto carnal. Hindi dahil wala silang Kristo, kundi dahil hindi pa naka-align ang kanilang pag-iisip kay Christ. Kaya nga kailangan magkaroon po ng renewing of mind. Saan? Doon kay Christ. Dito pa lang po malinaw na kapag tinignan po natin ang text, no? Si Paul po ay hindi siya gumagawa ng dalawang magkaibang category ng tao. No, hindi siya kumakausap ng saved and unsaved. Hindi po niya kinakausap yung spiritual and lost. Hindi ito yung usapin no, kung sila ba iligtas o hindi. Ang tinutukoy ni Paul dito ay mas malalim. Isang internal tension sa loob po ng isang believer. Na ang believer po, sabi ganoon, whose position is finished in Christ. Wala pong duda na ang lahat ng sumampalataya kay Kristo, yung tunay pong sumampalataya kay Kristo, ang kanilang posisyon ay na kay Kristo. Pero ang kanilang kaisipan is still under formation. Isang tao na ang posisyon ay ganap ng tapos kay Kristo, siya po ay kumpleto na, siya po ay secure na, at hindi na kulang, ngunit ang kanyang kaisipan ay hindi ganap na naka-align sa katotohanan iyon. Na tayo po bilang mga nanampalataya, we are all secured in Christ. Pero baka meron po sa inyo nang iniisip pa rin, kailangan maghanda pagdating ng Panginoon. Pagka ganun po ang isip po natin, hindi mo na inawaan yung pagiging secured mo kay Christ. Kapag nakay Kristo ka, no, hindi po tayo ang naghanda, si Kristo po ang naghanda. Kahit anong paghahanda po ng tao, kung wala siya kay Kristo, ay wala pong magagawa. Pero ang isang tao na kay Kristo, si Kristo po ang gumawa, si Kristo ang naghanda, at hindi tayo. Kaya nga sinecured na ho tayo ng Panginoon. We are all secured in Christ. Kaya hindi ho tayo dapat natatakot sa mga nangyayari sa paligid po natin. No, baka iniisip natin na pagdating ng panahon, hindi ako handa. No, hindi ho tungkol sa ito. Tungkol po ito kay Kristo na sinampalatayaan po natin. Kaya ito po yung mga carnal man. No, sila po ay fully secured kay Christ but still ang may dila ay hindi secured kay Christ. They are fully forgiven, pinatawad na silang lubos, pero ang kanilang mind ay hindi pa ganun lubos ang kapatawaran ng Panginoon sa kanila. Kaya ang kanyang isip po ay nasa proseso ng pagre-renew. So ayun po yung kailangan ma-renew. Ma-renew po yung isip natin patungkol doon sa finished work ng Panginoon. Ang kanyang understanding ay hindi pa buo. Ang kanyang pagtingin ay minsan Christ-centered, pero minsan flesh-influenced. Sa madaling salita, ang kanya pong identity, ito'y settled na. No, yung kanya pong identity kay Christ, yung kanyang reality, siya po ay walang dudang anak ng Diyos. Siya po ay walang dudang pinatawad, walang dudang pinaging matuwid, walang dudang pinaging banal, walang dudang naroon ang pabor ng Lord, walang dudang tinanggap ng Panginoon, walang dudang minahal ng Panginoon. Lahat ng meron po sa spiritual man nasa kanya rin. Pero ang kanyang isip ay nahabol pa lang ang mga reality na yon. Na kailangan maging matuwid ako, kailangan patawarin ako ng Panginoon, kailangan maging victorious person ako, kailangan yung makuha ko yung favor ng Lord, no? So yan ang mindset po ng carnal man. Kaya hindi po pag sinabing carnal man, hindi usapin kaagad yung kanyang maling nagagawa behavior. Ang problema, meron siyang problema sa kanya pong hindi fully yung kanyang understanding about Christ. Hindi fully yung kanyang understanding about sa kanyang identity, sa finished work ng Panginoon. Na kailangan meron siyang effort. Kailangan meron siyang gawin. Again, no, lagi kong sinasabi, no, hindi ko po tinatanggal yung mga bagay na ginagawa natin sa ministry, sa church. Pero hindi po yan ang magpapalapit sa atin sa Panginoon. Kauna-unahan pa lang po, nung tayo po'y sumampalataya kay Kristo, ang sabi po, naging isa. Yung union, pag sinabi naging isa, yun po yung
kahit mag-isip kayo ng pinakamalapit na kalagayan, wala pong mas lalapit doon sa declaration ng Panginoon tayo naging isa kay Kristo. So ibig sabihin naging isa tayo kay Kristo, tayo po ay na kay Kristo na. So ibig sabihin, hindi natin kukunin yung mga bagay pa lang kay Kristo, nasa atin na. Hindi lang natin maunawaan, hindi lang natin alam na nasa atin na. Kaya itong dahilan kung bakit ang carnality ay hindi po dahilan yung kulang si Kristo sa kanya. Kundi dahil ang kanya pong pagkaunawa kay Kristo ay hindi pa buo at hindi pa iisa ang pinanggagalingan. So, yun po, ang sabi pong ganun, Colossians chapter 2 verse 10, let's check this verse. And ye are complete in Him, which is the head of our principalities. Sabi pong ganun. And power. No? And ye are complete in Him. Sino Him? Si Christ. Tayo na po ay kompleto na kay Christ. Si Christ na po, which is the head of all principalities and power. So ang head daw po natin is si Christ na siyang ulo ng lahat ng kapangyarihan. So ibig sabihin, tayo po ay kompleto na kay Kristo. Hindi para ang magiging kompleto kay Christ. Kay Kristo po ang identity ng believer ay hindi proseso. Ito po ay isang natapos at ganap ng katotohanan. Yung bagay na meron tayo kay Christ, hindi po ito process. Ito po ay inilagay na sa atin lang, Panginoon. Hindi ito unti-unting binubuo, hindi ka unti-unting pinatatawad, hindi ka unti-unting nililigtas, hindi ka unti-unting binibigyan ng pabor, hindi tayo unti-unting tinatanggap ng Panginoon. Sabi ganoon, and ye are complete in Him. Tayo po ay kumpleto. Sa Kanya tayo po ay righteous, tayo po ay accepted, tayo ay complete at fully na po united. Ibig sabihin, iisa na tayo sa Panginoon. Kaya walang kakulangan sa atin pagka pinag-usapan ng position natin. Dahil ang basihan natin ay hindi performance mo, hindi performance ko, hindi performance ng kung sino man, kundi hindi bagay sa ginawa natin, kundi sa bagay na ginawa ni Kristo. Ngunit po, kasabay ng katotohanan ito, malinaw din po sa kasulatan na ang isip ng mananampalataya ay hindi po automatic na naka-align dun sa bagay na natanggap niya sa Panginoon, sa kanyang identity. Kaya po ang mind, ito yung dumadaan doon sa process ng renewal. Hindi para baguhin kung sino ka kay Kristo, kundi para i-align yung isip mo kung paano mo iniisip at naunawaan ang katotohanan tungkol kay Christ. Ibig sabihin po, meron pong distinction sa pagitan po ng identity. Pag sinabing identity, it is finished na. Hindi pa lang po ito process. It is already done, complete. At yung understanding, yun po yung being renewed. Ayan po yung unti-unting napaprocess. Ito po yung unti-unting nababago at habang nababago yung isip natin na itutuon na kay Kristo, nagkakaroon po tayo ng transformation na hindi pilit. Transformation na resulta ng pagkaunawa natin kay Christ. Na imbis na maghiwa-hiwalay, imbis na magkakaroon ng galit, ng division, because you understand the mind of Christ, nagkakaroon ka ng nare-renew yung mind mo. Hindi na lang ako magagalit. Nawawala po yung inggitan, nawawala po yung division, nawawala yung tampuhan, naalis yun. Bakit? Kasi hindi na siya driven po ng kanyang nalaman, kundi ng Kristo, ng Espiritu na meron na siya. Dahil naiintindihan niya na yung meron siya ay nagmamahal, nagpapatawad, isang Diyos na pag-ibig. Kaya yun po yung bagay na kanya po nagiging buhay. So dito po pumapasok ang konsepto ng carnality. Ang carnality ay hindi po nagsisimula outward behavior. Nagsisimula po ang carnality doon sa misalignment ng perception. Ibig sabihin niya, yung isip kailangan ma-renew. Kaya magkaroon po ng knowledge of Christ. Hindi po mapuno ang buhay ng isang mananampalataya ng mga bagay na gawain patungkol sa church, gawain patungkol sa mga spiritual,
na hindi naman naka-align sa katotohanan kay Christ. So, kailangan pong maunawaan, una, ay may align ng isip po ng tao. Kapag ang position natin kay Kristo ay settled na, you are in Him, you are complete and secure, pero yung perception mo tungkol kay Christ ay hindi pa buo, nagkakaroon po ng halo-halo, minsan influence, minsan sa luma, sa old ways of thinking, mixture, nagkakaroon po ng pagitan yung reality at experience. Kaya sa ganitong kalagayan, anong nangyari? Maaaring kilala mo si Kristo, ngunit hindi pa siya ang exclusive lens ng iyong pag-iisip. Kumbaga partial lang. O baka yung Kristong kilala mo sa Kanya ay mali pa yung pagkakakilala natin sa Christ. Kaya kailangan marinyo po sa katotohanan kay Christ. Paano maririnyo yan? Kailangan pong pag-aralan natin si Kristo. Si Kristo po ang susi ng lahat. At dito makikita ang solusyon po ay hindi yung parang behavior modification, but the solution is the deeper revelation at renewed perception. Hanggang sa ang isip po ay tuluyang maalan kung sino na siya kay Christ. So siya po ay spiritual, pero led po siya ng flesh. Secondly po, ang carnal man have a divided interpretative system. Meron pong hati ang kanyang pag-iisip. Unang Korinto, again, sa verse 3, sabi nun, ito ay sapagkat kayo ay nasa laman pa rin. Dahil mayroon pa rin kayong mga inggitan, paglalaban-laban, at pagkabahabagi. Hindi pa kayo ay namumuhay pa sa laman at namumuhay bilang mga tao? So dito po, the evidence na binanggit ni Paul is yung inggitan, yung division, paglaban-laban. Ito po ay parang mga hindi random na kasalanan o parang mga naka-isolate na mga moral failures. Kundi ito po yung mga sintomas ng isang mas malalim na issue nga. Kaya sila may ganyang ugali kasi ang paraan ng kanilang pag-intindi at pag-interpret ng mga kalagayan sa buhay ay hindi nakasenter kay Christ. Kaya kapag ang isang mananampalataya ay ang kanyang isip, siya po ay carnal, meron siyang carnal mind, hindi simpleng makasalanan siya. Ang tawag po doon, kundi meron siyang isip na hindi pa iisa ang pinanggagalingan ng revelation. So divided po. Kaya nung nangyayari, ang mananampalataya ay nagsisimulang mag-process ng buhay gamit yung dalawang magkaibang system. Ano ba, patatawarin ko ba? Hindi, nasaktan ako eh. Ganun po siya mag-isip. Ano ba, magagalit ba ako? Magagalit ba ako? Or hindi, alisin ko na lang sa isip yung galit. So divided po siya. Kasi nga, ganun po ang carnal mind. Wala pong iisang source. Kaya ang goal po ng bilang mga mananampalataya, magkaroon po tayo ng isang source, si Christ. At paano mangyayari yun? Kailangan po magkaroon tayo ng knowledge of Christ. So ito po yung bagay na hindi dinadaanan kasi minsan ng mga mananampalataya. Napasok kagad po sa mga bagay spiritual, mga bagay sa ministry, mga bagay na pwedeng gawin sa church, which is magandang bagay po yun. Pero wrong ang kanilang foundation pag gano'n. Kaya pagka dumadating mga trouble sa buhay, kita nyo ang tatagal na sa ministry, magkasama po sa isang department, mababalitaan mo na mayroong problema sila. Doon sa department na meron sila, na sila lang naman po magkakasama. Why? Kasi nga divided ang kanilang mind. Pero kapag ang isang source nila, pare-parehas na kay Christ, Christ-centered, kilala nila yung Kristo, kilala nila yung identity nila. So hindi po magre-result ng problema. Magre-result po ito ng tama kasi mind of Christ ang tumatakbo sa kanila. So ganun po, Hindi problema hindi kaagad problema yung ugali nila. Merong ugat na kailangan pong ma-address. Kaya ang tao po ay nagkakaroon po ng mixed governance. Dalawang magkaibang voice ang sabay na nag-i-influence. Kung paano niya tinitignan ang sarili,
Kung paano niya tinitignan yung ibang tao, kung paano niya tinitignan ng Diyos. Dalawa rin ang mind niya about God. No? Ibig sabihin, parang ang God mabait, pero ang God namamalo. Ang God mapagmahal, pero ang God mabagsik. Parang ganon. Meron dual, parang meron dual character ang God na meron siya. Kasi hindi niya kilala fully yung God na meron siya. At kapag tayo po ay nasa ganong kalagayan, kailangan natin maintindihan yung alin, yung true nature of Christ, knowledge of Christ. It's all about Christ. Kaya tayo po ang pag-aralan natin si Kristo. Na kung gusto nating lumago, si Kristo po ang paraan ng paglago. Kung gusto natin maunawaan ang buhay natin bilang mga nanampalataya, si Kristo po ang kailangan natin pag-usapan. So hindi po yung mga bagay na kaya mong gawin. Hindi yung mga bagay about doon sa yung kaya mong gawin para sa Panginoon. So hindi po ganoon. It's all about Christ. Kaya ang tunay na issue, hindi po absent si Christ. Absent po yung alin? Yung interpretation nila through Christ. Kaya kapag si Kristo po hindi nag-iisang reference point, nag-iisang isip, automatic na pumapasok ang ibang system ng pag-iisip. At ang nagpo-produce ng mga insecurity, no? Ng mga competition, dahil si Kristo ay hindi pang central at consistent ang lens, kaya lahat ng bagay po sa ganitong kalagayan, ang believer ay nagkakaroon po ng ganong kalagayan. No? At ang katotohanan, nananatili naman ang Panginoon sa kanila at maging sa atin. Hindi naman nawawala si Christ. Ngunit ano yung nawawala sa kanila? Yung clear, yung clarity kung sino si Christ, kung paano interpret ang lahat sa pamamagitan ni Kristo, kung paano magre-response sa problema sa pamamagitan ng mind ni Kristo, kung paano magre-response sa panahon ng nasaktan ka, no? Sa mind na meron si Kristo. Pero kung hindi si Christ ang magiging source, no, magkakaroon po ng division po yan sa mind natin. At dahil double-minded ka, so yun po yung sinasabi, ang double-minded man ay hindi niya kayang, sabi ganoon, ang taong nagdadalawang isip ay hindi makatatanggap. No, it's not about doon sa things na prayer natin. Na Lord, meron akong pinagpipray, pero wag na lang po pala. Lord, sige na nga po, ito na lang. Pero Lord, iba, hindi po patungkol doon yung talatang yon, yung double-minded mind. No po. Yung mind po doon is yung patungkol po doon sa mind of Christ na meron siya, yung wisdom na meron kay Christ. Pagdating kung paano haharapin po yung problema. Kaya kapag hindi si Kristo ang naging sentro, hindi niya alam kung paano harapin ang problema. Ang magiging result po niyan is driven by flesh. Sige na, kung ano yung gusto mo, pagbibigyan na lang kita. Ganun po, no? Ganun minsan ang nagiging result. Ganyan ang ginawa mo, edi patutunayan ko na lang sa iyo din na ganyan din ang gagawin ko. So nawawala na po yung mind of Christ. Kasi nga hindi naging source ang mind ni Christ. Po, nauunawaan po natin. So yung pag sinabi pong ang taong pabago-bago ng isip ay hindi nakatatanggap, patungkol po ito doon saan kailangan magkaroon ka ng isang source, no? Para maharap mo yung mga problema, mga troubles na meron ka sa buhay mo. Pero kung hindi, ay magkakaroon po ng maling resulta, maling response. So hindi po patungkol ito sa hinihingi natin kay God na nagbago yung isip natin kaya hindi natin na-receive. No, hindi po yung tungkol sa prayer na gano'n. Ito po ay tungkol doon saan yung nag-iiba yung isip mo kay mind, Christ-centered ka pero flesh-led ka pa rin. Kapag ganun ka, nasa kalagayan ka ng carnal man. Nahati, divided, ang nag-ooperate sa isip natin. Kaya yun yung sinasabi sa James, diba? 1:8. A double-minded man is unstable in all his ways. Siya po ay unstable in all his ways. Hindi siya magiging stable kapag yes, may relasyon sa Panginoon pero hindi niya kilala yung Kristo niya. Mas napako po siya doon saan? Napako siya sa gawain ng isang organization, napako sa ministry, napako sa activity, pero yung Christ ay hindi niya fully understand yung kanyang identity na hanggang ngayon, no?
may mga mananampalataya na nakikipag-away pa sa demonyo. No? They are still fighting doon sa mga demons. Ang mga demonyo po ay matagal ng talunan. Kaya hindi na po sila, hindi na po tayo dapat nakikipag-battle sa mga demon, sa mga demonyo. Sila po, alam nilang posisyon nila, sila po ay talunan na. In fact, hindi nga po sila nakikipaglaban sa isang mananampalataya. Dahil alam nila ang posisyon nila. Hindi sila pwedeng magbago ang kalagayan nila. Sila po ay talunan na. Nag-iiba lang po yung perception ng mananampalataya. Na hanggang ngayon, nakikipag-battle pa rin sa mga kaaway. Again, tandaan po natin, yung pinag-usapan natin, asan po ang real battle natin? Mind. Yung mga maling katuruan, yung mga maling Kristo, yung mga maling pananaw about God, kaya nagkakaroon po ng result sa buhay. Kaya yung sinasabi ni James, no, yung double-minded man is unstable in all his ways. Kaya ang pinagkukunan ng pag-iisip at ng kanyang pag-interpret sa reality ay dalawa. Isang bahagi na nakaangkla doon sa revelation sa Diyos, isang bahagi na naka-base doon sa self-effort. Kaya ang issue ay ang issue po dito ay hindi yung hindi mo alam ang gusto mo. Ang issue dito, mayroon kang dalawang lens na sabay na nag-govern sa isip mo. Kaya ang carnality, yung carnality po ay ito yung nangangahulugan na mali ang pagkaunawa ng identity doon sa liwanag ni Kristo. Kaya ang isang believer ay nagiging carnal kapag may alam siya tungkol sa Diyos, kay Christ, pero pag in-interpret niya ang buhay ay halo-halo. Nagmi-mix pa rin. Kaya ang result ay, nagkakaroon po ng wrong. Kaya tayo po ay nasa kay Kristo na, kaya kailangan nating lakaran at maunawaan. Hindi natin kailangan pang magpatunay, no? Dahil ang Diyos po natin ay sapat na ang ginawa. Tayo po ay tinanggap na, no? Pero ang carnal man, siya po ay nakadepende pa rin sa assurance ng kanyang performance. Yung kanyang identity ay hindi nakapuli align sa revelation ni Christ. Kaya yun po ang nangyayari, nagkakaroon po ng bunga ng maling interpretation, maling action, at maling hakbang, maling result. So, yun po. No? Pangatlong bagay, mind not fully governed by Christ. Ang una, dalawa, divided niya kanina. At hindi talaga fully yung kanya pong mind na governed by Christ. Bakit? Doon sa Corinthians chapter 2 verse 15 to 16. Sabi ko, nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya maunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makakapagpayo sa Kanya? Sino ang makakapagpayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Again, napag-usapan na natin to about mind of Christ. No? Ang sabi ganoon, sino nakakalam ng isip ng Panginoon? Pero sinabi po doon, ngunit nasa atin ang alin? Pag-iisip ni Kristo. So, ibig sabihin, kailangan na alam natin ang magiging isip. No? Malalaman natin ang isip ng Diyos sa pamagitan ng isip ni Kristo. At yung isip ni Kristo ay nasa atin. So, it's not about yung pagiging all-knowing. No? Hindi ito yung tinutukoy doon na parang alam mo na lahat ng alam ng Diyos. Hindi. Pag sinasabi pong gano'n, yung patungkol po dito ay kung paano ang isip ng Diyos sa ganitong sitwasyon. Paano ang isip ng Diyos sa ganitong problema? Paano ang isip ng Diyos sa ganitong kalagayan? Kung wala ka sa Panginoon, hindi mo alam. Pero dahil nasa Panginoon ka, meron kang isip ni Kristo. Nasa atin ang isip ni Kristo. Ibig sabihin, alam natin kung paano mag-response sa mga trouble sa buhay, sa mga pangit na sitwasyon, sa mga unexpected ng kalagayan dahil nasa atin ang isip ng Panginoon. Ngayon, para natin maintindihan yon,
kailangan nating mapag-aralan si Kristo. Si Kristo po ang susi po ng lahat. Nagkakaroon po ng gap ang kapahayagan ng Panginoon. No, ibig sabihin, kilala niya ang Panginoon pero hindi fully si Christ ang nag-govern sa mind niya. Kaya mapapansin natin yung approach po ni Paul sa buong usapan. Hindi po yung kagad correction, kundi meron siyang inire-reveal. Meron pong revelation muna. Bago niya tawagin silang carnal doon sa chapter 3, no, inilatag niya muna po doon sa chapter 1 ng Corinthians, sa chapter 2 ng 1 Corinthians, yung foundation na inilatag niya po doon na ang wisdom of God ay revealed na kay Christ, na ang Spirit ang nagbibigay ng understanding, at higit sa lahat, that we have the mind of Christ. So bago niya in-address yung carnal mind, ipinaalala muna ni Paul yung tunay na kalagayan ng isang mananampalataya. But still, hindi nila maintindihan, kaya sabi ni Paul sa kanila, hindi ko kayo makausap sa spiritual, but sa pagiging carnal. Ibig sabihin, ang solusyon ni Paul ay hindi magsimula sa i-correct yung kanilang pagtatalo-talo, yung kanilang inggitan, yung kanilang pagkabahagi. Hindi yun ang main goal ni Paul. Ang main goal niya ay ma-correct yung isip nila sa katotohanan kung sino sila kay Kristo. Kaya kapag dumating yung chapter 3, hindi niya sinasabing wala silang Christ. Ang sabi niya ay hindi pa si Kristo ang nag-govern sa kanilang pag-iisip. Ito po ay larawan ng isang carnal condition. No, doon po, itong sa chapter 2, dito inilatag muna ni Paul. No, sino makakaalam? Nasa atin ang isip ng Panginoon. Pero hindi niya ina-address po yung pangit na behavior na mayroon pong kaguluhan na nangyayari sa Korinto. Ang ina-address niya, mali ang nagiging source ng isip ng mga taga-Corinthians. Na meron silang mind of Christ, pero hindi yung mind of Christ ang nag-govern sa mind nila. Kaya ang result, talo-talo, inggitan, division. The same thing po sa buhay po natin. Kailangan maintindihan po natin. Magkaroon po tayo ng kaisipan ni Kristo. At paano tayo magkakaroon ng kaisipan ni Kristo? Kailangan natin pong aralin ang aral ni Kristo, the doctrine of Christ. Kaya mga mananampalataya dito po, kilala nila si Christ, naniniwala sila kay Kristo, at tunay sila po ay na kay Kristo, walang duda. But sa practical po level ng kanilang isip, sila po ay patuloy pa rin nagpa-process ng buhay gamit yung lumang kaisipan, at ang ini-interpret nila ang kanilang situation gamit ang dating paraan ng pag-iisip. Tumitingin sa sarili at binibase doon sa human standards, hindi sa finished work ni Christ. Sa madaling salita, meron ng revelation, may kapahayagan na, pero hindi pa rin nila naunawaan. Kaya hindi yun ang nag-govern sa mind nila. May knowledge sila kay Christ, pero hindi pa yun ang nagiging source ng kanilang pag-iisip. So dito po natin nakikita yung lalim ng issue ng isang carnal man. Kaya ang carnality ay hindi kakulangan ng truth. Yung truth nasa kanila. Kundi delay lang yung truth na sa kanilang pagkakaunawa. Kaya kailangan pong maunawaan, maituro si Kristo, mapag-aralan si Kristo, teaching about Christ. It's all about Christ. No, wala pong ibang doctrine na kailangan pong pag-usapan pagdating sa Biblia. It's all about Christ. Doctrine of Christ. Si Kristo lang ang makapaglalago. Dahil tayo ay pinanganak kay Kristo lang din po tayo lalago. Kaya ang sagot po, mas malinaw na revelation dapat kay Kristo. Tayo ay spirit-enabled understanding at naka-align ang isip sa isip ni Christ. Kaya kapag ang mananampalataya ay ang mga mananampalataya, hindi lang po tayo merong Kristo, kundi si Kristo ang iisa dapat na pinanggagalingan ng pag-iisip, ng pagtingin, ng pag-interpret ng lahat ng bagay sa sitwasyon natin, kundi si Christ lang. Kaya sabi sa Philippians 2:5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Hindi po ito advice na po. Hindi po ito parang opinion na kailangang pakinggan.
kundi ini-insist po sa mga mananampalataya na dapat ang isip natin ay maging kagaya ng isip ng Panginoong Kristo. Kasi kung hindi, malalagay tayo sa posisyon na tayo ay carnal man. Na kahit na marami kang alam verse, marami kang nililid na tao, kahit pa may church kang hinahandle, kahit pa naging mabunga ang iyong gawain, pero hanggat hindi si Kristo ang centered sa mind mo, you are still in the position of carnal man. Unstable in all of your ways. Hati ang isip. Kaya anong goal? Magkaroon po tayo ng kaisipan ni Kristo. So this is our confession, declaration. I am in Christ and my mind is being renewed daily. I reject divided perception and choose Christ as my only lens of truth. Ako ay kay Kristo at ang aking isip ay patuloy na binabago araw-araw. Tandaan po natin yung binabago araw-araw, isip po yun. Hindi po yun yung espiritu natin. Tinatanggihan ko ang mga hati-hating pag-iisip, divided mind, divided perception, at pinipili ko si Kristo bilang aking tanging salamin ng katotohanan. Praise God, tayo po ay manalangin. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. Nawa po sa mga kapatid namin narito. Hindi namin sila kinokondemn, Lord. It is an invitation to receive. Ma-receive namin yung fully understand namin about you. Makilala ka namin ng precise, ng pure, ng accurate. Makilala ka namin at kayo ang maging source ng lahat ng response namin outside. Nang sa gayon, Panginoon, hindi kami magkamali. Hindi kami magresulta ng pangit dahil isang source ang pinagmumulan at hindi divided, Panginoon. Salamat po. We praise you. We honor you. In Jesus' name, amen. And amen. Pinagpalang gabi po sa ating lahat.